Localized thunderstorms, inaasahan ngayong araw sa iba't bahagi ng bansa, especially sa silangang bahagi ng Northern Luzon at ilan sa bahagi ng Northwestern Luzon, epekto ng sumasalubong na Southwest Monsoon at sa kabilang na ang ilang bahagi ng West Coast ng Visayas at Mindanao. Pero alinsangan mula sa Metro Manila, kabilang ng Central Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon, inaasahan pa rin ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, August 22, 2023. Ang oras sa ating voice prompt ngayong umaga ay alas 9:58 na ng umaga. Patuloy pa rin ang mga ilang kaulapan at may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Northeastern Luzon, especially sa bahagi ng Kasiguran, Aurora at Baler na simula paghapon ay patuloy ng inuulan at may mga pagkulog at pagkidlat na umiiral. Kaya nga po na analysis natin kahapon ay yung salubungan nga po kasi ng mainit na hangin di sa may bandang dagat Pasipiko at salubungan ng ating Southwest Monsoon na nagdudulot ng mga localized thunderstorms lalo na't medyo dry air ang bahagi nito ng extreme Northern Luzon. Dito sa may bahagi ng Central Luzon hanggang Metro Manila ay nakikitaan natin sa ating Doppler radar. Satellite imagery ay may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na umiiral lalo na sa bahagi ng Zambales, Olonga po at bandang Maribeles, Bataan. At sa may bandang Batangas ay meron din, lalo na dyan sa may bandang Lemery at dyan sa pagtawid ng Oriental Mindoro ay nakakaranas din sila ngayon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Probably mga light rain showers ang nakikita natin base sa Doppler radar na at least range of 0.1 hanggang 0.6 mm base sa legend ng kulay ng kanyang Doppler wave. At sa ibang bahagi ng silangan ng bansa, so far ay wala pa namang nakikitaan pero maulap at medyo humid ang nakikita natin, especially dito sa Metro Manila hanggang Northeastern Luzon at dyan sa bahagi ng Tuguegarao. Bukod sa mga pagkulog at pagkidlat dyan sa may bandang baybayin ng Zambales at ilang bahagi ng Masbate, Bicol at baybayin dyan sa may Benhan Rice, ay ating current condition sa Metro Manila ay overcast, gloomy, klaro at mostly cloudy naman ang umiiral dito sa amin sa Caloocan City at makikita naman sa ating CCTV live stats medyo party at gloomy talaga ang lagay ng panahon ngayong umaga na may humid at alinsangan pa rin. Bakit humid? And so far ay mataas ang ating outside humidity kasi at 73%. 1% lamang ang binababa nito at mataas ang ating outside temperature. So expected pa rin ang medyo malinsangan at humid dito sa Caloocan at ilang bahagi ng Metro Manila. Kaya iwas pa rin tayo na ma-dehydrate dahil kahit na medyo mababa ang outside o air temperature natin, pero mataas ang ating humid ay inaasahan kapag tayo ay pinapawisan ay mabagal o halos hindi nag-evaporate ang ating mga pawis. Diyan po halos dumodoble ang ating init pandama. Sa ating lowest temperature na natala na aking weather station kaninang hating gabi, 12:18 a.m. ay nasa lowest of 26.9 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng maalinsangan pa rin na 33.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon, 1:06 p.m. At yun nga, ang ating heat index ay so far kahapon nakapagtala kami ng 44 degrees Celsius na init pandama. At kung sisilipin natin sa heat index naman mula sa iba't ibang weather stations ni Pag-asa, since August 21 ay makikita natin ang pinakamataas ay ang Itbayat, Batanes na nasa 44 degrees Celsius ang kanilang init pandama. So lumalabas ay kung pabasihan sa amin sa Caloocan, halos kapareho kami ng init pandama sa Batanes at dito sa amin sa Caloocan City. At sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Tuguegarao City muli sa may pinakamaalinsangan na temperatura na umabot sa 35.6 degrees Celsius ang tinding init. At sa Baguio City naman na may lowest temperature sa bansa ay stationary lamang at 17.6 degrees Celsius. Sa inulan naman ng Coron, dyan sa may bahagi ng Palawan na may 65 mm ang total rainfall.
Kapon napagtala kami, medyo gabi na kaming inulan na umabot lamang ng 2.1 mm ang total rainfall. At since kaninang 12 AM, ngayong araw ay may drizzle rain lamang, nasa 0.3 mm ang inulan sa amin sa Caloocan City. So halos hindi ito ramdam, parang umambon lamang po ito mga folks. At sa ating outside humidity nga, nabanggit ko na nga po at 73%. So asahan po ang humid ngayong araw sa Metro Manila. Sa ating atmospheric pressure, katamtaman pa rin ang ating atmospheric pressure, nasa 1,008 hectopascals. So may senyales po na may localized thunderstorms, probably mamayang hapon po ito o gabi. So take note yan mga folks. Wala tayong masyadong aggressive thermal alert status, pero inaasahan natin na manatiling unrest itong si Mayon Volcano. So take note yan sa mga Pinoy natin o Pilipino natin dyan sa may bandang Legazpi o malapit sa paligid ni Mayon Volcano. Take note pa rin yan mga folks. At sa ating high tide and low tide, ay may 3 hours pa rin o 2:30 minutes o 3 hours and 33 minutes rather na magkaka-high tide. So mayroon pang at least kalahati o mid-level ng low tide ngayon at unti-unti nang tumataas ang level dyan sa Manila Bay. So take note yan mga folks. At sa ating air quality, so far wala tayong magiging komento. Maganda naman ang ating air concentration. Sa almanac, sa mga biyabiyahe ngayong araw ng Martes, ngayong August 22 ay sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:15 PM. At ang ating 28% na po na may liwanag ng buwan, waxy crescent, ay sisikat po ngayong 10:08 AM. Actually, kasisikat lang ng moon natin ngayon ng ating buwan, pero hindi natin makikita ito sa Pilipinas dahil kasalukuyang umaga at inasang lulubog ito mamayang gabi at 9:59 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang bukas na Miyerkules, magiging partly clouding maghapon at asahan pa rin ang localized thunderstorms. Manarid chance daw po ang chance na pag-ulan, pero probably mga drizzle at ilang sulpot lamang ng light rain showers dito sa amin sa Caloocan. Base sa mga record ko, mga ilang nakaraang araw. Ganon din bukas ay forecast ay may mga partly cloudy daw nasa maghapon na may localized thunderstorms pa rin pagsapit ng hapon. So expected na ngayong umaga hanggang tanghali magiging malinsangan po tayo. At sa hapon medyo magiging makulimlim daw ang ilang parte sa Metro Manila at magkakaroon ng mga ilang localized thunderstorms. Typically mga karatig bayan ito kung hindi sa may bandang Cavite, Batangas or bandang Northern Luzon areas. Lalo na dyan sa may bandang Zambales at Bataan, probably ang mga thunderstorms. At sa may silangan naman, sigurado yan sa may bandang Aurora, sa may Quezon Province. At ngayong araw ay bukod sa 100% chance ang ulan, bukas naman ng Miyerkules ay 81% chance ng ulan. 2-day weather forecast o highest temperature forecast in 2 days ay nasa 31 degrees Celsius at lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. Well, diretso agad tayo sa tingin gamit na satellite imagery. Ay makikita po mayroong cluster na kaulapan sa may northeastern Luzon, malapit sa may bandang baybayin ng Cagayan Valley o sa may bandang Berhan Rise. Medyo nagkakaroon ng upward circulation ito, so maaaring tawagin ito ni Pag-asa bilang shallow low pressure area. Pero dahil very insignificant ang ipinapakita nito. Pero malawak po ang ulang dala nito. Dahil nagkakaroon ng cyclonic circulation, yung wind clusters na to o cloud cluster na ito sa may northeastern Luzon, sa may baybayin o sa may bandang Berhan Rise. So kung lumapit man yan sa bandang Cagayan Valley ay watch out na lamang po. At medyo good news din tong masasabi ko dahil at least mapapawi muna ang tindi ng alinsangan lalo na sa Tuguegarao at Cagayan Valley. So unahin natin ang Hilaga Luzon mula dyan sa may Ilocos Norte kasama na ang buong Cordillera Administrative Region at Tuguegarao hanggang Cagayan Valley at Isabela ay sa ngayon ay medyo katamtaman at medyo maalinsangan muna at may tindi ang sikat ng araw muna ang iiral ngayong umaga dyan. So asahan po na lalagpas muna sa 35 degrees Celsius lalo na dyan sa bahagi ng taga Tuguegarao area. So wag masyadong mag-dehydrate at ganoon din normal routine gaya kahapon at isang araw na kayo ay wag masyadong mabilad at ma-dehydrate po. Kasama ng bahagi ng Ilocos Norte at ilang bahagi ng kanluran ng Northern Luzon, dyan sa may bandang Ilocos Sur, pababa ng La Union, at ilang parte ng Baguio City, medyo maaliwalas, at may mga ilang
partly cloudy lamang ang umiral. Pero sa kanlurang baybayin, makikita po yung accumulation ng surface trough. Dito, ayan po, yung accumulation ng surface trough dahil nga po sa salubungan ng southwest monsoon pa rin na medyo umiiral na naman dyan sa kanluran ng bansa. Kaya nagkakaroon ng salubungan ng dry air at cold air sa bahagi na to ng kanluran sa may West Philippine Sea. Dahil po sa salubungan niyan, nagkakaroon po ng surface trough dyan sa may baybayin na yan ng North Western Luzon hanggang sa may bandang west portion sa Zambales. Typically, mga off-coast ito, kaya nagkakaroon ng mga localized thunderstorms at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan, lalo na sa bahagi ng Pangasinan, sa may Bolinao, pababa po ng Iba, Zambales at Maribeles, Bataan. So, ingat na lamang at magdala ng pananggalang sa ulan dahil halos dynamic ang magiging formation ng surface trough na to na magdadala ng ilang malakasang ulan po. Mataas po kasi ang heavy rain potential na nakikita natin sa infrared heavy rain potential dyan sa kalurang bahagi ng Zambales. Pababa na po yan ng Bataan at ilang portions ng Batangas at Mimaropa. So mula dyan sa may North Eastern Luzon mula dyan sa may Isabela, pababa na po ng Kasiguran, Aurora at Baler. Sa ngayon, medyo katamtaman at ilang partly cloudy lamang at maalinsangan muna ang iiral ngayong umaga. Pero take note, pagsapit mo ng hapon magkakaroon na naman ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan at may mga localized thunderstorms mula dyan sa may Baler, Aurora. Pababa na po yan ng ilang parte ng General Nakar, bandang Quezon Province po. Take note po yan. At dyan sa ilang bahagi pa rin ng Northern Luzon at ilang parte ng sentro ng Abra ay magkakaroon ng accumulation ng mga rain clouds na magdudulot ng mga localized thunderstorms. Kung ba may mga hapon po ito at gabi so take note yan mga folks. Pero sa ngayon, medyo maalinsangan muna, kasama na ang Central Luzon mula Tarlac, pababa ng Bulacan. Siyempre, kasama ang Metro Manila, pero dito sa bandang Bulacan, papasok ng Metro Manila at Calabarzon, medyo partly at mostly cloudy po ang iiral, pero may sikat pa rin ng araw at medyo humid pa rin at gloomy ang ating magiging lagay ng panahon. So take note yan mga folks, kasama na ang Metro Manila Pero kung titingnan natin sa Himawari 8 dahil medyo may inuulan sa bahagi ng parte ng Batangas area at Mindoro, makikita po sa bahagi ng Calatagan, Batangas ay ilang mga kalat-kalat na pag-uran ng umiiral at ilan sa bahagi ng Tagaytay at papasok po ng ilang parte ng Maragondon at Naik ay may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ngayon dyan. So probably ay medyo makakapag-ibsan ito ng matinding temperatura sa ngayon, pero ingat na lamang kung biglang magkaroon ng malakasang ulan dahil mataas po ang heavy rain potential lalo na sa baybayin po ng Calatagan at Lubang Island dyan sa may Oriental Mindoro. So take note yan mga folks ha. At mula Southern Luzon ay hanggang dyan sa may bahagi ng Bicol region, nagiging maulap po lagi ng panahon ha. Although medyo may pagsikat ng araw at medyo humid ang at alinsangan ang iiral dyan sa bahagi ng Bicol region, especially dyan sa may bandang Sorsogon at Catanduanes, ay iiral pa rin ang medyo maalinsangang panahon sa ngayon, ngayong umaga. Pero pagsapit ng hapon, asahan pa rin ang mga isolated rain showers na may mga pagkidlat at pagkulog halos sa buong Southern Luzon na po yan. Mula dyan sa Marinduque, Romblon, kasama na ang bahagi ng Masbate. So take note yan mga folks ha. At sa may Mimaropa, nabanggit ko na mga po, mula sa Oriental Mindoro, kasama na Occidental Mindoro hanggang dyan sa buong bahagi ng Palawan region, especially sa may Puerto Princesa at Coron, ay asahan po mga isolated rain showers pa rin. At gaya kahapon, magkakaroon pa rin kayo ng mga at least mga moderate and some heavy rain showers epekto ng ating southwest monsoon na umiiral dito sa kanluran ng bansa. Siyempre kasama ang west portions ng Visayas mula sa Panay Island. Nasa ngayon, medyo katamtaman na lagay ng panahon, pero may mga ilang portions ng Panay Island ay may mga heavy rain potential na umiiral, lalo na sa northern part ng Panay Island. Kung malapitan natin titingnan, sa bahagi po ito ng Baruanga, Libertad at Pandan at Malay, dyan sa may bandang norte ng Panay Island. At sa may west portions ito, ang Kulasi at Tibyao, ay nakakaranas ngayon sila ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan. So take note yan mga folks, huwag masyadong magpabasa sa ulan, magdala ng pananggalang sa ulan. At bukod sa tinding sikat ng araw, lalo na sa sentro nito, kasama ang Iloilo City, Concepcion at dyan sa may Pasig City. Medyo katamtaman at medyo may tindi pa rin na sikat ng araw dyan despite na maulan sa kanlurang bahagi ng Panay Island. And the rest ng Negros region, dyan sa may bahagi ng Bayawan City, pababa ng Dumaguete ha, medyo nakakaranas kayo ng mostly cloudy dyan at mga ilang potentially heavy rain showers din ang umiiral.
Typically sa mga ibaybayin, so sa mga mangingisda natin dyan sa may bandang Siaton at Santa Catalina, ingat na lamang po dahil malakas po ang pagbuhos ng ulan sa area na yan. Pero the rest ng bandang Negros Oriental, medyo katamtaman muna. May mga partly at ilang mostly cloudy kasama na ang bahagi ng Bacolod. Pero pagsapit ng hapon o gabi, all the way kasama na ang Central Visayas mula sa Cebu at Bohol, ay makakaranas muna kayo ngayong umaga ng medyo katamtaman at matinding sikat ng araw at medyo maalinsangan muna. Pero pagsapit ng hapon at gabi ay asahan uli ang mga isolated at forecasted rain showers na may pagkidlat at pagkulog. At sa huli, sa may eastern portions ng Eastern Visayas, makakaranas ng may ilang kalat-kalat na pag-ulan sa hilagang bahagi ng Samar Region sa may Lawang, San Jose, Allen, pababa ng Calbayog City, at ilang bahagi ng Catbalogan City. Mga parte itong Muslim cloudy, mga isolated and scattered rain showers ang medyo umiiral ngayon dyan. Pero the rest ng mula San Policarpio, pababa ng Borongan City, Eastern Samar, medyo katamtaman at medyo may pagsikat muna ng araw ang iiral ngayong umaga. Pero magkakaroon na ilang dynamic na range sa pag-ulan pagsapit mo ng hapon o gabi dahil mayroong ilang cluster ng surface trough po na namamaligid sa silangang bahagi ng baybayin ng Eastern Samar. Pababa na po yan ng bandang Baybay City kasama na ang dyan sa may patawid na po ng Dinagat Islands ha. So kasama ang bahagi ng Leyte, pababa ng Maasin City na bukod sa ngayong umaga medyo maalinsangan muna at medyo katamtaman na lagay. So pagdating po ng hapon magkakaroon ng ilang dynamic range ng scattered rain showers at may mga pagkilat at pagkulog. Dahil nga po sa may umiiral sa baybayin na yan ng cloud cluster. So, patawid ng bandang Surigao del Norte, makakaranas kayo ng mga ilang party tumusi cloudy ang umiiral dyan, especially dyan sa may bandang Surigao del Norte, mula Kantilan pababa ng Tangdag, at Kagwat ay mga ilang isolated rain showers ngayon ang umiiral dyan. Dahil po sa epekto pa rin ng extension ng surface trough. Sa baybayin na yan. Yung surface trough na yan ay nag-a-accumulate dahil nga po sa init-lamig na sumasalubong. At mula dyan sa bahagi ng Surigao del Norte, mula dyan sa may bandang Cabadbaran City, pababa ng Bubutuan City, Bayugan hanggang Prosperidad ay makakaranas ng ilang party tumusulikaw din ng iral at isolated rain showers. At kasama na ang ilang bahagi ng east portions ng Mindanao, dyan sa may bandang Surigao del Sur, pababa mula Hinatuan hanggang Katiil ay makakaranas ng ilang party tumusulikaw din at mga ilang isolated rain showers. Pero the rest, mula dyan sa may Cagayan de Oro, kasama ng Ginuog hanggang Iligan City at Osamis City, sa Northern Mindanao ay hanggang katamtaman muna at medyo malinsangan muna ang medyo mararanasan ngayong umaga sa bahagi ng yan. Kasama na ang sentro nito ng Valencia City, Malay-Balay, Bukidnon, pababa na po ng Davao Region, kasama na ang Compostela Valley, medyo malinsangan muna at mga katamtaman ang lagay ng panahon. Pero pagsapit, may mga forecasted isolated showers po mula bandang alas 2 o alaunan ng hapon, magkakaroon ng mga scattered rain showers sa halos buong areas ng Mindanao mula Davao Region, Sorsogon, hanggang dyan sa parte ng Zamboanga Peninsula. Pero ngayong umaga, magiging katamtaman po muna at may ilang kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa may Zamboanga del Norte, mula dyan sa may Zindangan, Dapitan City, Oroqueta hanggang Liloy at Baligyan. Pagdala ng pananggalang sa ulan dahil scattered po ito at biglang bugso ng buhos ng ulan. Dahil may portions kasi na may heavy rain potential, lalo na sa baybayin na ito ng Sindangan, Jose Dalman at dyan sa Manukan areas hanggang Labason. Medyo malawak po sa baybayin. So sa mga nangingisda dyan sa baybayin, huwag pong masyadong gumitna dahil malakas po ang buhos ng ulan at asahan po ang mga localized thunderstorms dyan sa area na yan. At sa kaduluduluhan ng Zamboanga Peninsula, patawid nga po ng Basilan at Hulusulu, magiging katamtaman din ang lagay ng panahon dahil may southwesterlies pa rin ang umiiral hanggang dyan sa pagtawid kasama na ang ilang bahagi ng Sorsogon area nga po mula Cotabato, Coronadal hanggang General Santos City. So take note, pagdating ng hapon sa halos buong areas ng Mindanao, magkakaroon ng mga kalat-kalat na ilang moderate and some heavy rain showers. Paghandaan na lamang po yan, especially mamayang hapon at sa gabi. At bisitahin naman natin ang ating computer-generated tropical cyclone sector dito sa status nito ng ating dalawang low pressure na binabantayan. So far ay medyo tumataas ang significant itong C90W at sa ilang mga weather agencies ay nakataas na ito bilang isang low type na shallow low pressure area itong C90W dahil pasok na po sa
halos sa tropical depression dahil ang kanyang wind speed na ngayon in 1 minute average ay nasa 37 kilometers per hour at bugsong umaabot sa 46 kilometers per hour. However, yung kanyang central air pressure medyo mataas-taas pa po at 1,009 hectopascals. So medyo shallow pa po ito at hindi pa masyado significant na may posible pa itong lumakas o magiging isang active low pressure area sa ngayon. However, kay Japan Meteorological Agency, medyo itinataas na rin nila ito as tropical depression. Samantalang si 98W, ganun din. Ang kanyang central air pressure, mas bumababa na po at 1,004.63 hectopascals. Pero wala pang significant na pagtaas ng kanyang wind speed, even sa 1 minute average niya. So, manatili natin na-obserbahan ito at bagamat malayo pa ang magiging banta ito sa bansa, lalo na itong si 90W ay ating itong babantayan dahil pinapakita naman sa mga ilang ensemble forecast, kumikilos daw ito pahilaga. Although mga west-northwestward o north-northwestward. So, kung ganito ang magiging kilos niya at hindi siya masyado kakanluran, itong si 90W, malabo o maliit ang chance nitong pumasok ng ating teritoryo o sa border man lang ng ating Philippine Area of Responsibility. So, wala tayong masyado magiging komento muna dyan, although babantayin natin ang behavior nitong si 90W. Samantala ay bukod sa kay 90W at 98W ay wala tayong nakikitaan so far na anumang pamumuo ng sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Bagamat kung sisilipin natin ang kanilang global forecast assessment sa aking PIMO weather page, makikitang yung pagkilos nitong si 90W ay pinapakitang may senaryo itong kikilos pa kanluran Pero may senaryo naman siyang kikilos pa northward. At merong isang namumuo rito na isang shallow low pressure area, probably yung isang cluster na binabantay natin sa may bandang northeastern Luzon. So titingnan natin kung magiging shallow low pressure area ito dahil may cyclonic circulation kasi siya, although medyo manipis lamang ito. Bahala na si Pag-asa kung itataas niya ito as shallow low pressure area dyan sa may northeastern Luzon sa may bandang Bernhan Rise. However, si 90W, just may bandang North Guam, medyo kumikilos pa rin doon pahilaga. So, nakikita natin medyo erratic pa yung galaw niya at bukod dyan ay meron pa rin mga ilang shallow circulation sa may bandang Caroline Islands ang nakikitaan natin base sa global spectral model. At kung titingnan naman natin sa ating West Pacific Basin, yung shallow cluster o cluster dyan sa may bandang Northeastern Luzon ay tumaas po siya at 40%. So, maaaring maging isang shallow low pressure area yan. However, maliit ang chance niyang sa ngayon na ito'y mag-intensify dahil sa loob ng 48-hour period ay medyo humihina ito mula 40% pababa ng 20%. So, titingnan pa rin natin within 48-hour period dahil nanatili itong nasa at least around 60 to 80% yung kanyang 48-hour current tropical cyclone forecast predictions niya. At itong si 90W, nakikita natin mataas pa rin yung kanyang aggressiveness. At yun nga, nakataas na siya as shallow low pressure area. Pero gaya ng aking analysis ay wala pa itong ipinapakita na significant na lalapit ito o papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon. So kung titingnan natin ng mga computer models ay insignificantly na medyo erratic pa ang galaw nitong si 90W dahil medyo may humahalo na ibang mga shallow circulation sa bahagi niya ito. At may ipinapakita pang isang bagong namumuong shallow circulation dito. Pero very erratic pa dahil kung titingnan natin kay CMWF ay si 90W lamang ang nakikita nating mas agresibo sa ngayon. Ayan bumababa siya into tropical storm. Base dito sa computer models niya ng ECMWF. So mukhang aabot siya as tropical storm sa ngayon. Base dito sa kanyang circulation at atmospheric pressure. Ayan kung titingnan naman natin kay Navgen, mas aggressive at makikita natin lalakas ito from tropical storm hanggang sa magiging typhoon category, yung kanyang approximate forecast at kikilos nito pa north-northwestward palapit na naman ng bandang Japan na naman. Ang range ito by August 24 hanggang August 27, 2023 yung computer forecast nito. So, obserbahan natin dahil mas aggressive ang pinapakita kay 90W hindi gaya kay 98W. Kung titingnan natin ang mean sea level pressure, ay nakikita natin yung shallow circulation dito sa may bandang Bernhan Rise ay medyo tumataas po. So, posibleng itaas ito ni Pag-asa as low pressure area. Titingnan lang natin. At itong si 90W
ay nakikitaan din natin ng significantly increase dyan sa may bandang northern ng Guam. So, titingnan natin hanggang August 27 yung range ng forecast ng mga ito. Bagamat medyo erratic pa yung pinapakitang galaw ng mga ito, lalo na si NTW, ay ito ay ating babantayin. Sa ating hydrological monitoring, lalo na sa dam information, medyo nanganganib na naman yung level ni Ambuklaw Dam dahil mula sa pinaka-at least sa rule curve elevation na at least na posibleng kaya yung supply ng Ambuklaw Dam na nasa 745 meters. Ngayon ay nasa 748.66 meters na po ito. Although lagpas pa siya sa pinaka-elevation rule curve niya pero medyo nanganganib na bumababa na naman ito. So, in past 24 hours, 0.46 meters po ang nababawa sa kanya kada araw. So, sa mga nating kababayan, medyo tipid-tipid pa rin po dahil patuloy pa rin yung pagtaas ng ating drought at swelling ng tagtuyot natin kaya mabilis lamang mauubos ang supply ng ating dam lalo na sa Ambuklaw. Awa naman ng Diyos sa may Angat Dam, sapat pa po ang level ng dams natin. Maliban na lamang kay Ambuklaw Dam ay paki-control na lamang sa paggamit ng tubig mga folks ha, dahil magulat na lamang tayo, magkaroon na naman tayo ng krisis sa tubig. At kung sa bahagi naman na inuulan, sa bahagi ng Mindanao, ang Eastern Mindanao pa rin hanggang sa bahagi ng Davao Region ay nakataas pa rin daw according sa data pwede pagkasa na babahain sa area na yan. So mula sa bahagi ng Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur, kasama ng buong Butuan, ito lang bahagi ng Caraga, at Davao Region ay nakataas pa rin sa red flood warning ang posibleng babahain. Sa may Eastern Visayas naman ang bahagi ng Leyte at Eastern Samar mula sa Katbalogan at dyan sa bahagi ng Dolores o Borongan Eastern Samar nakataas po sa red general flood warning ang posibleng bahain. So ingat na lamang po at take note na lamang sa mga areas na babain na nakataas na flood advisory dyan sa may bandang Eastern Visayas at Eastern Mindanao mga folks. So, take note nyo lamang mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, August 22, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, August 22, 2023. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa lalo na sa mga areas na uulamin ngayon, lalo na sa kalurang bahagi ng Luzon at sa mga bibiyahin ngayon, lalo na papunta dyan sa bahagi ng Angeles, Pampanga at dyan sa may bandang Zambales sa Take note yan mga folks. At mga gustong malaman, lalo na sa real time natin dito sa amin sa Caloocan at silang bahagi ng Metro Manila at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.